Biglang napansin ng dalagang nakatira mag-isa. Natahol ng tahol ang aso sa kalangitan. Bigla ring nagpaikot-ikot ang kakatwang mga uwak. Napagtanto niyang may masamang mangyayari. Agad natakot ng labis ang aso sa kakaibang tanawin. Ngunit bago pa makapahinga ang dalaga, naramdaman niyang umuuga ang lupa, at ang mga batong malapit ay biglang sumabog. Kasunod niyon, nabasa nang hindi niya alam ang kanyang puwet. Paglingon niya, may ilang sapa na biglang lumitaw mula sa lupa. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, agad tumakbo pa uwi si Zoe. Gusto niyang alamin sa internet kung ano ba talaga ang nangyayari. Sa sandaling iyon, may narinig siyang malaking bagay na bumagsak sa labas. Agad siyang tumakbo palabas, at ang nakita niya ay di niya kailanman malilimutan. Bagamat nasa tuktok ng bundok ang bahay niya, napapalibutan ito ng umaagos na tubig mula sa ilalim ng lupa. Sumisirit ang tubig palabas ng matitigas na bato. Ang katapusan ng mundo ay malinaw na nasa harapan na niya. Kaya noong gabing iyon, nagmaneho si Zoe. Kailangan niyang bigyan ng babala ang lahat. Diretso siyang nagtungo sa isang compound ng paaralan. Alam niyang nandoon ang mga dating kaklase para sa pagtitipon. Kaya tinipon niyang muli ang ilang kakilala. Saka siya naglabas ng balitang nagkakabiyak ang lupa sa labas. At patuloy na pumapaimbulog ang tubig mula sa ilalim ng lupa. Tiyak ni Zoe na ito na ang simula ng wakas. Sa isang iglap, natahimik ang buong silid. May kaklase pang naglabas ng cellphone para kumuha ng litrato. Sa tingin nila, nababaliw na si Zoe. Lahat ng tao roon ay inakalang pinalalaki lang ni Zoe ang sitwasyon. At walang sino mang estudyanteng naniwala sa kanya. Pagkaalis ng karamihan sa kawalang interes, muling lumubog ang lahat sa musika at sariling kasayahan. Makalipas ang kalahating oras, isang babae ang umakyat sa entablado at hinugot ang saksakan ng speaker. Nagmukhang gulat ang mga kaklase sa ibaba. Sinabi ng babae na may pangyayaring di inaasahan sa labas. Paglabas ng grupo mula sa compound, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Dahil may dalawang kaklase na naipit sa bubong ng isang gazebo. At napapalibutan ng malalim na tubig ang buong paligid ng gazebo. Lahat ng tao ay napasigaw sa takot. Akala nila'y bigla ang pagbahalang ito. Pero bigla nilang napagtanto na may mali. Hindi ba nasa tuktok sila ng bundok? Paanong ang baha ay kayang lumubog sa buong bundok? Nagpanik silang lahat, may umiiyak, may nag-aalala. Ngunit si Zoe lang ang naglakas loob na sumubok lamusong para tumulong. Ngunit may kakaibang nangyari sa gitna ng tubig. May isang maitim na nilalang na biglang sumulpot sa ibabaw ng tubig. Lahat ng babae ay napatingkayad sa kilabot, at ang nilalang na iyon ay marunong lumangoy. Nanginig sa matinding takot si Zoe. Kaya nagpa siya ang lahat na bumalik sa loob ng compound. Hindi sila makalapit sa tubig, kaya wala silang magawa kundi mag-alala. Sa puntong ito, nagsimulang lumabas ang tunay na ugali ng bawat isa. Si Hong Jia, bilang kinatawan ng mga estudyante, ay nagsabing hindi dapat iligtas ang mga iyon. Dahil nais niyang protektahan ang lahat, ipinahiwatig niyang pabayaan na lang ang dalawang kaklase. Habang nagtatalo ang lahat, isang babaeng mataba ang may naisip na solusyon. Sinabi niyang maaaring gumawa ng bangkang pansagip gamit ang mga basketball. Kailangan lang hilahin ito ng lubid mula sa pampang. Pagtalon ng mga nasa bubong ng gazebo, aakyat sila sa bangka. Sama-samang hihilahin ng lahat ang mga kaklaseng nasa panganib. Hindi may kakaila, napakatalino ng ideya niya. At matagumpay na nailigtas ang dalawang kaklase. Pagbalik nila sa sala, may biglang nakaalala sa babala ni Zoe kanina. Sumang-ayon ng ilan at hinarap si Zoe. Bakit daw hindi niya sila mas maagang binabalaan? At ang lahat ng nangyari ngayon, ay sinisi kay Zoe dahil hindi niya agad sinabi. Ngunit bago pa man makasagot si Zoe, may isa na namang kakaibang pangyayari. Biglang nahati ang gusali sa dalawa. Halos mahulog si Zoe sa kailaliman, wala siyang oras para umiwas. Sa bingit ng kapahamakan, may isang taong pumihil sa kanya mula sa likod. Sabay umatras silang dalawa, pansamantala silang nakaligtas sa panganib. Ang kalahating bahagi ng gusali ay lumubog na sa tubig. Nang tumingin sila sa malayo, ang nakita lang nila ay kawalan ng pag-asa. Sapagkat sa paligid, tanging ang tuktok ng bundok ang nananatiling hindi palubog. At ang grupo ng mga babaeng estudyante ay tila ikukulong hanggang mamatay. Ngunit upang harapin ang krisis sa pagkain, voluntaryong binawasan ng lahat ang kanilang kinakain kada kainan. At kinailangan nilang subukang makipag-ugnayan sa labas. Isang grupo ang lamarga sa bangka upang maghanap ng mga nakaligtas. Iba't ibang direksyon ang kanilang pinuntahan. Ngunit wala silang natagpuan kahit isang buhay na tao. Samantala, nabigyan din ng mga tungkulin si Zoe. Una, kailangan niyang gamitin ang grass cutter upang isulat sa damuhan ang salitang saklolo. Pangalawa, tuwing umaga, kinakailangan niyang gumamit ng radyo upang makipag-ugnayan sa labas. Ngunit upang magamit ang radyo, kailangan ng kuryente. At ang lumang generator ng paaralan ay hindi magtatagal. Dahil kulang na kulang sila sa gasolina. Sa ngayon, puno ng takot at kaguluhan ang compound ng paaralan. Bawat makasariling tao ay walang pakialam at walang direksyon. At ang pinakawalang kwenta sa lahat ay si Bra Girl. Sa sobrang takot mamatay, tila nawalan siya ng katinuan. Sinira niya ang mga bagay sa compound. At nasayang din ang maraming pagkain dahil sa kanya. Ngunit ang iba ay nagkunwaring wala silang nakikita.
Hanggang sa ang dating siga sa paaralan, si Ate Juan, ay kumilos. Nagpasya siyang ibalik ang kaayusan at pamunuan ng lahat, at ang unang bagay na ginawa niya, ay alisin si Bra Girl. Kaya sa isang madilim at maangin na gabi, nagkunwaring kasabwat si Zoe at tinulungan si Ate Juan ilabas si Bra Girl sa silid. Pagkatapos ay binugbog nila si Bra Girl at inilagay sa isang maliit na bangka. Binalak nilang itulak ito papunta sa malalim na tubig, at hayaang mamatay ng kusa. Kinabukasan, kunwari silang nag-alala, at sinabing nawawala si Bra Girl. Si Ate Juan, bagaman may pag-aalinlangan, ay nagsinungaling. At sinabi niyang si Bra Girl ay tumakas gamit ang bangka. Walang masyadong nagtanong sa kanyang mga kaklase. At simula noon, si Ate Juan ang kinilalang pinuno ng grupo. Inatasan niya ang bawat isa ng gawain ayon sa kakayahan. Kinailangang magtayo ng maraming outdoor na palikuran sa paaralan. At upang masigurong may kuryente sa mahabang panahon, nag-organisa pa siya ng manpower-based power generation sa loob ng paaralan. Sa ganitong paraan, nakagamit si Zoe ng radyo araw-araw ng walang hadlang. Umaasa siyang makakatanggap ng tulong mula sa labas. Ngunit ang inaasahan niyang tugon ay hindi dumarating. Lumipas ang 4 na buwan ng napakabilis. Ayon, may naitanim na ring ilang gulay sa compound. Habang lahat ay nagdiriwang, dahil sa pag-asa ng sariling supply ng pagkain. Hindi nila inaasahan na si Bra Girl na tinulak noon sa malalim na tubig, ay nakaligtas sa isang himala. Nabuhay siya sa pamamagitan ng paghuli ng mga sigol gamit ang kamay. At patuloy siyang bumalik sa compound ng paaralan. Nagpasya siyang maghayganti kay Zoe at Ate Juan. At sinaksak niya si Zoe sa likod gamit ang matalim na kutsilyo. Nang malaman ng ibang kaklase ang buong pangyayari, wala ni isa ang naawa kay Zoe na halos naging dahilan ng pagkamatay ni Bra Girl. At walang gustong bunutin ang kutsilyo mula sa likod ni Zoe. Ngunit ang mas nakagalit sa kanila, ay sinunog ni Bra Girl ang mga tanim na gulay na pinaghirapan nila. Hindi niya matanggap na namumuhay ng maayos ang mga dating kaklase, kaya ibinilanggo rin siya ng mga ito. Tinangka ni Ate Juan na tanungin kung ano ang lagay sa labas. Wala, okay. Walang iba kundi walang katapusang dagat. Nang marinig nila ito, isang matinding takot at kawalan ng pag-asa ang bomb alert sa mga estudyante. Naunawaan nilang baka sila na lang ang natitirang tao sa mundo, at wala na silang matatanggap na tulong kailanman. Makalipas ang ilang araw, dahil nawalan sila ng gulay na pagkain, napilitan silang kumain ng sapatos at goma, hanggang sa maubos na pati ang mga goma. May isang estudyanteng nagbiro na pwedeng kainin ang laman ng tao. Hindi nila inakalang mangyayari talaga ito. Agad nag-organisa si Ate Juan ng botohan, upang pumili ng estudyanteng kakainin. Dahil lahat sila ay tuluyan ng nabaliw sa gutom. Sa huli, isang hapon ng estudyante ang napiling subukan, at wala siyang karapatang tumanggi. Ngayon, tanging si Zoe na lang ang hindi matanggap ang pagkain ng buhay na tao. Plano pa niyang iligtas ng palihim ang hapon ng kaklase. Ngunit sa oras na iyon, may narinig sila mula sa radyo ng paaralan. Isang boses ng lalaki ang lumabas mula sa radyo. Sinabi pa ng lalaki na nasa malapit na siya, at handa na siyang sagipin ang lahat. Ngunit nang sundan nila ang direksyong tinutukoy, ang nakita nila ay grupo ng mga lalaking mababangis at gutom. Sa mga mata ng mga lalaking ito, makikita ang labis na pananabik sa laman ng tao. Tinuturing nila ang mga babaeng nasa harapan nila bilang pagkain. At si Ate Juan, bilang pinuno, napagtanto ang panganib. Hindi niya alam kung sila ba'y makakaligtas mula sa mga kamay ng mga lalaking iyon. Basta't ang alam nila, lalaban sila hanggang sa huli, at di sila papayag na sila ang gawing pagkain ng mga lalaki.